Dear Papa Choy, magandang araw po sa inyong lahat at sa lahat po ng solid na tagapakinig sa inyong channel. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Eman. Hindi ko po tunay na pangalan. Baka kasi mamaya ay may makakilala pa sa akin. Basta ako yung tipo ng lalaking tahimik lang, pero madaling madala sa atensyon. 24 years old na ako, taga Lucena City. Dating delivery rider, araw-araw nasa kalsada, ulan man o init, ay lumalaban lang. Noong una ay simple lang ang buhay ko, deliver, uwi, kain, tulog. Hanggang sa biglang nagbago ang lahat pagkatapos kong makilala ang isang babae na sumira sa isang pahina ng buhay ko. Eman, paglingon ko si Boss Rico pala. Hawak niya yung clipboard niya tapos seryoso yung muka. Alam mo yung tingin na parang may ibabagsak na balita. Kinabahan tuloy ako. Boss, ano po yun? Tanong ko habang inaayos yung helmet ko. Lumapit siya sa akin tapos tinapik ako sa balikat. May update tayo. Starting bukas, ililipat ka na ng ruta. Parang biglang humina yung pandinig ko. Ha? Lipat ruta, boss? Bakit naman? Hindi ko napigilang mapakunot noo. Kasi okay na ako doon sa dati kong ruta eh. Kabisado ko na lahat kung sinong customer yung mabait, sinong laging late lumabas, tsaka yung mga bahay na may aso na parang gusto kong kagatin araw-araw. Umiling si Boss Rico. Company decision. Kulang tayo ng rider sa Ruta 7. Ikaw muna doon. Napabuntong hininga ko. Boss naman, close ko na yung mga customer doon. Alam na nila yung schedule ko. Minsan nga sila pa nagbibigay ng tubig pag sobrang init. Alam ko, pero trabaho to Eman. Wala tayong choice. Sagot niya naman. Napakamot ako sa ulo at halatang naiinis. So, wala na talagang pakiusap to, boss? Wala. Bukas ikaw na sa Route 7. Diretsong sagot ni Boss Rico. Napasinghot ako. Route 7? Yun yung puro subdivision, di ba? Yung malayo tapos ang daming guard. Oo, pero mas okay doon. Mas maraming parcels. Mas maraming tip kung swerte. Napangiti ako ng pilit. Boss, di naman ako tip hunter. Gusto ko lang ng stable na trabaho. Tumawa si Boss Rico ng kaunti. Ayang ka na naman, masyado kang seryoso. Habang nag-uusap kami ay biglang sumulpot si Bogs, isa sa tropa kong rider. Naka-cross arm siya at ngumunguya pa ng fishball na parang wala siyang problema sa mundo. Uy Eman, baka destiny mo na yan ha. New route, new life. Sigaw niya. Napairap ako. Ano ka ba, Bogs? Lumapit siya sabay ngisi. Bro, 2 months ka nang broken. Baka dun mo na makilala yung para sa'yo. Malay mo may maganda dun. Yung tipong hindi ka iiwan sa chat. Natawa sila. Pero ako hindi masyado. Kasi kahit sabihin kong okay lang, ay aminado kong masakit pa rin. Yung ex ko kasi ay parang bigla na lang nawala. Isang araw sweet, kinabukasan zin zone, tapos wala na. Wag mo na idama yun. Pilit kong pinapakalma ang sarili na sabi ko. Uy sorry, pero legit bro. Baka kailangan mo na rin talagang mag-move on. Kunwari nagseryoso si Bogs, pero halatang nananadya. Natahimik ako saglit at hindi ko alam kung maiinis ba ako o matatawa. Kasi totoo naman. Pero iba pa rin pag naririnig mo sa iba. Si team leader Rico ay tumingin sa akin na parang naaawa. Eman, isipin mo na lang fresh start to. Lalo na't kaka-break mo lang. Napabuntong hininga na lang ako ulit. Fresh start? Sana nga. Tumapik siya sa balikat ko ulit. O ayos na. Ibigay ko sa iyo lahat ng listahan mamaya. I-study mo na. Opo boss. Sagot ko na lang. Si Bugs naman ay biglang umakbay sa akin.
Oh bro, inom ka muna ng soft drinks. Para bukas ready ka na. Baka bukas may rich girl ka na. Ikaw na ang susunod na CEO. Gago, kung rich girl man, sana hindi ako gawing laruan. Natawa na rin ako kahit papano. Ay wow, choosy. Pili ka Eman, destiny o trauma? Natatawang sabi pa niya. Napailing ako. Pwede bang wala muna? Pagod na ako eh. Nagtawanan sila. Pero habang sinusuot ko ang helmet ko, ay may naramdaman akong kaba. Kasi yung Route 7 na yon ay parang may dalang pagbabago sa buhay ko. At hindi ko alam kung blessings ba yon o simula ng problema. Kinabukasan ay unang araw ko sa Route 7. Tapos sinalubong agad ako ng stress. Hindi ako sanay sa lugar. Puro subdivision, puro gate at puro guard na parang lahat ng tao ay may kasalanan. Tapos ang daming street na magkakamuka. Pare-parehong phase 1, block 2 na ewan. Habang nakahinto ako sa gilid ay hawak ko yung phone ko at paulit-ulit kong binabasa yung address. Hana S, Block 9, Lot 12, Emerald Heights. Emerald Heights? Asan ba to? Ba't parang paikot-ikot ako? Bulong ko sa sarili ko. Tinawagan ko yung number sa parcel, ilang ring bago may sumagot. Hello? Boses ng babae na malambing ang sumagot. Hello ma'am, delivery po. Nandito na po ako sa Emerald Heights. Pero sorry po, naliligaw po ata ako. Medyo pilit yung kalma na sabi ko. Ha? Naliligaw ka? Nasang part ka na? Parang natatawa pa siya. Nasa may gate po ko, sa may guardhouse. Tapos may fountain. Di ko na po sure eh. Halatang naiirita na ako sa sarili ko. Wait, may fountain? Ay mali ka ng entrance. Nasa kabilang gate ka. Dapat sa gate 2 ka pumasok. Sabi niya. Napabuntong hininga ako. Ma'am, kasi parehas yung itsura eh. Wala man lang sign. Okay lang, sige. Punta ka sa gate 2. Tapos pagpasok mo, diretso ka lang. Makikita mo may malaking puno ng akasya sa may kanto. Nandun ako. Tumahimik ako saglit, tapos saka nagsalita. Ma'am, ikaw po mismong nasa labas? Opo, para di ka na mahirapan. Okay po. Sige ma'am, sorry po ulit. Sabi ko na lang. Pagkababa ko ng call ay napailing ako. Ay nako, unang araw pa lang sablay na. Gusto ko sanang mainis kasi paano kung ibang customer to? Baka minura na ako. Pero ewan, iba yung boses niya. Parang hindi siya galit, parang chill pa nga. Maya-maya ay nakaabot na ako sa gate 2, tama nga siya. May malaking puno ng akasya sa kanto. At sa ilalim noon may nakatayo. Pagtingin ko ay napahinto ako. Hindi ako sure kung dahil sa araw o sa pagod. Pero parang biglang luminaw lahat. May babae doon. Naka-casual dress lang, light yung makeup. Pero sobrang linis tignan. Maputi, makinis. At mahaba yung itim na buhok na bagsak sa balikat. Tapos yung ngiti niya grabe. Parang hindi pang normal na tao. Parang pang anghel. Lumapit siya habang kumakaway. Ikaw si Eman? Napatingin ako sa sarili ko. Pawis na pawis. Naka-uniform na gusot. Tapos siya parang bagong ligo at amoy baby powder. Oo po ma'am. Sagot ko sabay baba ng motor. Ngumiti siya lalo. Ay buti naman, nakarating ka na rin. Sorry po talaga ma'am, naligaw ako. Ang gulo kasi ng subdivision nyo. Medyo napahiya na sabi ko. Tumawa siya ng mahina. Okay lang. First time mo dito no? Opo eh. Kahapon lang sinabi ng team leader ko na ililipat ako dito. Kaya yun, sabak agad. Kawawa ka naman, sabi niya. Tapos bigla siyang lumapit para silipin yung parcel sa bag ko. Ito ba yung sa akin? Opo. Hana S po. Ikaw po yun, di ba? Yes, I'm Hana. Sabi niya, sabay abot ng kamay niya.
Inabot ko yung parcel, tapos inabot ko yung kamay niya. Eman po. Papa Choy, tumagal yung tingin niya sa akin na parang may sinusukat. Ako naman, ewan ko ba. Bigla akong naging conscious sa mukha ko. Napakamot ako sa batok. Pasensya na po talaga sa abala. Sabi ko ulit. Ngumiti siya, tapos biglang nagsalita ng parang nanunukso. Okay lang, at least ikaw naman yung naligaw. Napakunot noo ako. Ha? Tumawa siya. Joke lang, pero next time, huwag ka nang mahihiyang tumawag ha. Mas okay yung naliligaw kaysa sa hindi dumarating. Hindi ko na napigilang ngumiti. Opo ma'am. Hindi mo na kailangan mag-ma'am sa akin, Hana na lang. Nakatingin pa rin sa akin ang babae. Papa Choy, parang may tumama sa dibdib ko nung sinabi niya yon. Simple lang yung sinabi niya, pero ang weird kasi parang ang close namin bigla. Okay, Hana, sabi ko sabay lunok. Ngumiti siya ulit, yung ngiti na parang may kasamang meaning. See you next time, Eman. Pagbalik ko sa motor ay hindi ko mapigilang mapabuntong hininga, may biglang tumatak sa isip ko. Kung ganun pala kaganda yung customer sa bagong ruta, baka hindi pala malas yung paglilipat sa akin. Papa Choy, makalipas ang 3 araw, akala ko hindi ko na ulit siya makikita. Kasi sa dami ng deliveries ko sa Route 7 ay hindi naman lahat ng customer memorable. Pero ewan ko ba kasi iba si Hana. Parang kahit isang beses ko palang siyang nakita ay tumatak na agad sa isip ko yung mukha niya. Yung ngiti niya, yung paraan niyang magsalita na parang hindi nagmamadali sa mundo. Kaya nung nakita ko ulit yung pangalan niya sa listahan ng parcels ko, Hana S. Natigilan ako. Napabuntong hininga ako. Pero hindi dahil sa pagod. Parang may gumalaw sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. Sinilip ko agad yung oras. Okay, mamaya na to. Bulong ko sa sarili ko. Sinadya ko talaga na pahuli yung kanya. Inuna ko sa mga deliveries ko yung mga malalayo at yung mabibigat. Pati yung mga masungit na customer. Kahit gutom na ako ay tiniis ko. Kasi gusto ko siyang makita sa pangalawang pagkakataon. Para kunwari ay wala akong hinahabol. Pagdating ko sa street nila ay medyo hapon na. Medyo malamig na yung hangin at yung araw parang palubog na rin. Huminto ako sa tapat ng gate nila tapos tinignan kung nandun ba siya. Pero wala. Bumaba ako ng motor at kinuha ko yung parcel. Tapos nag-doorbell. Walang sumasagot. Nag-doorbell ulit ako hanggang sa narinig ko yung boses niya sa loob na parang nagmamadali. Wait! Wait lang! Pagbukas ng gate ay si Hana agad yung bumungad sa akin. Pero that time ay iba siya. Hindi siya yung calm at fresh na Hana na nakita ko nung una. Medyo magulo yung buhok niya at nakatali lang. Tapos parang naiiyak sa stress. Pawis yung noo niya, tapos yung expression niya parang may problema. Eman, parang nagulat pero relieved na tanong niya. Napangiti ako agad kahit hindi ko sinasadya. Hi Ana, parcel ka. Grabe, saktong dating mo, sabi niya. Tapos kinuha niya yung parcel pero hindi niya pa rin binibitawan agad. Parang wala siya sa sarili. Napakunot noo ako. Okay ka lang? Huminga siya ng malalim. Hindi. As in hindi. Naiinis na ako. Anong nangyari? Tanong ko naman. Tinuro niya yung driveway nila. Oh, tignan mo. Napalingon ako. Nandun yung sasakyan niya at nakapark sa gilid. Tapos kita ko yung gulong sa likod. Flat na flat. Ay, naplatan ka? Tanong ko. Oo may meeting ako. Tapos nakaalis na ako kanina pa. Tapos wala pa yung driver namin.
Di ko alam kung nasaan. Gigil na sagot niya. Napatango ako. Wala kang spare tire? Meron, pero hindi ko alam paano palitan. Tinry ko kanina. Munti ko pang mabagsakan yung pako. Ang hassle. Napangiti ako ng konti. Hindi dahil natutuwa ako na na-stress siya, pero dahil parang may chance akong makatulong. Ako na, bigla akong sabi. Napatingin siya sa akin. Ha? Sure ka? Oo, madali lang yan. Nasaan yung jack? Parang biglang lumiwanag yung mukha niya. Wait, seryoso ka? Hindi ka ba nagmamadali? Nagkibit balikat ako. Last delivery ko na to eh. Actually, sinadya ko talaga. Pero syempre hindi ko sinabi yon. Tumakbo siya papasok sa bahay. Wait ha, kukunin ko. Papa Choy, habang hinihintay ko siya ay napatingin ako sa paligid. Tahimik yung street nila. Ang linis. Ang laki ng bahay. Ang bango pa ng hangin. Parang hindi bagay sa akin na sanay sa alikabok at init. Pagbalik niya ay dala na niya yung jack at tools. O ayan Eman, promise pag napalitan mo to, ililibre kita. Napatingin ako sa kanya. Libre? Like ano? Ngumiti siya, pero halatang pagod. Ewan, coffee, pagkain, kahit ano. Basta please, ayusin mo lang. Napatawa ako. Sige na nga. Lumuhod ako sa tabi ng gulong tapos sinimulan ko na. Habang ginagawa ko ay ramdam ko yung tingin niya sa akin. Nakakailang man pero nakakakilig din. Grabe, ang bilis mo naman. Saan ka natuto niyan? Wala mami, rider life. Pag di ka marunong, kawawa ka. Tumawa siya ng mahina. Buti na lang talaga dumating ka. Napatingin ako sa kanya saglit. Baka kaya ka umorder ulit para dito. Bigla siyang natahimik. Tapos gumiti siya na parang nahuli ko siya. Malay mo, sagot niya sabay kindat. Napatigil ako sa ginagawa niya. Ay grabe ka. Sabi ko pero hindi ko napigilang mapangiti. At sa loob-loob ko ay doon ko na naramdaman na hindi na yun simpleng delivery. Kasi parang sinisimula na niya akong hatakin papunta sa mundo niya. Pagkatapos kong mapalitan yung gulong ay tumayo ako at pinunasan yung kamay ko. Pawis na rin ako pero at least ayos na. Okay na yan Hana. Nagpapalakpak siya na parang bata. Grabe Eman, lifesaver ka talaga. Napangiti ako. Basic lang yan. Yabang. Halika nga, kape tayo. Sagot niya agad. Napatawa ko. Ha? Okay lang Hana? Baka naiistorbo na kita. Umiling siya. Hindi ka istorbo, promise. Tsaka deserve mo yun. Tinuro niya yung upuan sa may garahe. Dito na lang tayo. Hindi ka rin naman papasok sa loob. Tsaka presko ang hangin dito. Umupo ako tapos pumasok siya sa loob. Ilang saglit lang ay bumalik siyang may dalang 2 kape at tinapay. Oh, inumin mo na habang mainit pa. Sabi niya ay sabay abot sa akin. Thank you. Medyo nahiya pa na sagot ko. Tahimik muna kami habang umihigop ng mainit na kape pero hindi awkward. Parang ang gaan lang. So, taga saan ka nga? Tanong niya. Dito talaga ako sa Lucena. Ikaw ba? Dito lang din. Pero dati ako sa Manila. Muwi lang ako dito. Ah, kaya pala ibang vibe mo eh. Bulong ko. Napatingin siya sa akin. Ibang vibe? Anong meaning nun? Napakamot ako. Ewan, parang sosyal pero approachable. Napatawa siya. Ay wow, compliment ba yan? Oo naman. Sagot ko sabay ngiti. Mas lalo siyang natawa. Tapos tuloy-tuloy na yung kwentuhan namin. Parang matagal na kaming magkaibigan. Nakwento ko yung trabaho ko, yung stress sa bagong ruta. Tapos siya naman, yung buhay niya sa subdivision at yung pagka-board niya minsan.
Hanggang sa bigla siyang napatingin sa akin na parang may naisip. Eman, medyo mahina na sabi niya. Oh, sagot ko naman. Pwede ba kitang ayain sa makalawa? Natigilan ako. Ha? Saan? Birthday ng friend ko. Baka pwede mo ko ipag-drive para lang may kasama ako. Hindi ka naman bababa. Hintayin mo lang ako sa car. Sabi ko, kunwari nag-iisip. Tapos dinugtungan niya agad. Bayad yung oras mo, promise. Pero bago pa siya matapos ay tumango na ako. Sige. Napangiti siya ng sobrang saya. Sure ka? Oo, sure ako. Hindi dahil sa bayad mo ha. Napatingin siya sa akin na parang kinikilig. Gusto lang talaga kitang makasama ulit. Sa isip-isip ko na, syempre, hindi ko masabi sa kanya yon ng diretsyo. Papa Choy, dumating yung gabi na usapan namin. Nakapark ako sa labas ng venue at nakasandal lang sa manibela habang nagche-check ng oras sa phone. Tahimik, medyo boring, pero okay lang. Kasi kahit papano kasama ko siya. Bago siya bumaba ng sasakyan, sabi niya pa sa akin, Eman ha, dito ka lang. Huwag kang aalis. Oo naman, para akong security guard mo ngayon ha. Sagot ko naman. Tumawa siya. Good, babalikan kita bago mag-10. At ayun nga, lumipas yung oras. May mga dumadaan na naka-formal, may mga tumatawa, at may mga lasing na agad kahit maaga pa. Ako naman naghintay lang. Hanggang sa may biglang kumatok sa bintana ng sasakyan. Paglingon ko si Hana. Medyo namumula yung pisngi niya. Magulo konti yung buhok tapos yung ngiti niya sobrang lapad. Halatang nakainom. Eman, nakatawa siya. Sabay bukas ng pinto at upo sa passenger seat. Napailing ako. Hana, okay ka lang? Oo naman. Grabe yung party, as in grabe. Sabi niya tapos biglang humalakhak. Lasing ka na ata. Sabi ko habang sinisindi ko na yung makina. Tipsy lang. Ikaw ha? Tahimik ka lang dito. Kawawa ka naman. Depensa niya, sabay turo sa akin. Okay lang, napahinga naman ako. Habang nagdadrive ako pauwi ay tuloy-tuloy siya sa pagkwento. Eman, alam mo ba, yung kaibigan ko kanina, umiyak sa cake, tapos yung ex niya nandun din. Ang awkward. Tawa-tawa siya sa kwento niya. Oh, anong ginawa mo? Natatawa na ring tanong ko. Siyempre, ako yung nag-comfort, ako yung hero. Sabi niya sabay tapik sa dibdib niya. Pagdating namin sa bahay nila ay huminto ako sa tapat ng gate na pabuntong hininga ko. O ayan Hana, safe ka na. Oo, sabi niya pero hindi pa siya bumababa. Nakatitig lang siya sa akin. Hana, tawag ko ulit sa kanya. Bigla siyang umiti tapos lumapit. Thank you, mahina niyang sabi. Wala yun. Hindi ko na natapos yung sasabihin ko pa sana. Kasi sa isang iglap ay hinablot niya yung kwelyo ng t-shirt ko at hinalikan ako sa labi. Nanlaki ang mata ko pero hindi ako pumalag. Parang may kung anong kuryente na dumaloy sa katawan ko tapos lahat ng isip ko biglang naglaho. Hana, bulong ko pero hindi na siya nagsalita. Sa loob ng sasakyan doon na kami tuluyang nilamon ng apoy. Walang alinlangang ibinigay ni Hana ang sarili niya sa akin at syempre wala na akong tanggi. Isipin nyo na lang kung anong ginawa namin doon. At promise parang nasa langit ako. Pagkatapos noon ay parehas kaming hingal na dalawa. Tahimik lang kami na parang walang gustong magsalita. Sabay kaming bumaba ng sasakyan. Inaayos pa ni Hana yung strap ng dress niya at ako naman pinupunasan yung bibig ko at lutang pa. Pero pag angat ko ng tingin ko ay may lalaking nakatayo sa harap ng sasakyan. Matangkad, matikas, naka-cross arms. Yung mga mata niya
parang gusto akong patayin. Ha? Napabulong ako. Si Hana ay biglang nanigas. Babe? Nanginginig niyang sabi. Doon ko na narinig yung boses ng lalaki na galit na galit. Babe? Ulit niya. Ah, so ito palang ginagawa ng asawa ko habang nagpapakapagod ako sa dagat? Nanlaki ang mata ko. Asawa? Sa dagat? Parang binagsakan ako ng langit at lupa. Asawa mo siya? Mahina kong tanong kay Hana. Hindi siya sumagot. Gago ka! Sigaw nung lalaki sabay lapit sa akin. Teka kuya! Hindi pa ako natapos magsalita. Sinugod niya ako at sinuntok agad. Sunod-sunod na sapak. Bumagsak ako sa lupa at tinamaan sa muka at sa tiyan. Kuya, wala akong alam. Sigaw ko habang ginugulpi niya ako. Si Hana naman ay umiiyak na. Tama na please! Pero bigla siyang sinampal ng lalaki. Manahimik ka! Nauwi lahat sa baranggayan. Nanginginig ako habang nakaupo at duguan ang labi. Tapos ang masakit pa, kinaumagahan ay may complaint na sa trabaho ko. Nakikiapid sa may asawa. Parang gumuho ang mundo ko dahil hindi lang ako nasaktan, napahiya pa ako sa buong pagkatao ko. Ngayon, wala na ako sa pagiging delivery rider. Natanggal ako sa trabaho dahil sa complaint. Isang maling desisyon. Isang gabi, tapos biglang tapos na ang lahat. Kay Hana ay wala na akong naging balita at hindi ko na rin ginustong makibalita. Nabalitaan ng pamilya ko yung nangyari sa akin. At grabe, parang gusto akong lamunin ng langit at lupa dahil sa hiya. Hindi ko kinaya yung tingin nila, yung mga bulong sa kapitbahay at yung mga tanong na hindi ko masagot. Aminado akong nagkamali ako. Kasi kahit sabihin kong wala akong alam, dapat tinanong ko muna si Hana kung may asawa ba siya. Pero huli na, nangyari na. At sa totoong buhay, hindi lahat ng pagkakamali nabubura. Ngayon, service crew na lang ako. Tahimik, trabaho uwi, ganon. Single pa rin. Na-trauma na rin siguro. Kaya hanggat maaari ayoko munang magjowa. Papa Choy, sa'yo at sa lahat ng nakikinig, ito lang ang masasabi ko na hindi lahat ng sweet ay totoo. Mag-ingat kayo sa tukso. Kasi isang saglit lang ay pwedeng buong buhay mo ang magbago. Natutunan ko na bago ka magtiwala at makipag-close, ay siguraduhin mo munang kilala mo ang tao. Dahil kung minsan, ang pagkakamali ay malaki ang kapalit. Kapalit na hindi na mababawi at mabubura. Maraming salamat po sa inyong lahat.